continue chapter 7. Chapter 7 is all about introduction to regular income tax. So we are already done sa chapter 5, chapter 6, FIT, tsaka CGT. All throughout the remaining, it's all about regular income tax. Okay? So what's the scope of regular income tax? Features of regular income tax? Ano ba yung mga inclusion at exclusion sa gross income? Types of gross income subject to regular income tax, deduction compared to personal exemption, measurement of gross income from employment and business, and treatment of other income. Okay. So ito na yung mga topics natin. Tsaka yung mga deadlines. Okay. Importante yung deadlines kasi kailangan mong malaman kailan mo siya babayaran. So basically class, no, ang coverage ng regular income tax, general siya. Ibig sabihin, lahat ng income mo, except kapag yan ay exempted, kapag yan ay subject sa CGT, kapag yan ay subject sa FIT. Hindi na sa subject sa regular income tax. Okay? And then, net income tax. So, ibig sabihin, net income eh. Kasi ang magbibase ng income tax na babayaran mo dun sa pinakakita mo. Primarily, yun yung pinaka-object natin, yung net income mo. An annual tax. So, at the end of the year, yung financial year natin, i-compute natin yung annual na tax na babayaran natin and creditable withholding tax. So meron din siyang tinatawag na progressive or proportional. So ano ba yung tinatawag na progressive or proportional? Kasi nga guys, no, ang tax rate ng individual is nakabase sa table, no? If you will remember yung income tax ng individual naka-table siya. Okay? Pataas siya, habang tumataas yung income mo, lalong tumataas yung tax mo. Samantalang yung proportional kasi, portion lang ng iyong, sa mga corporations kasi, it's either 20 or 25%. No, later pag-uusapan natin. Kaya tinawag siyang proportional. Portion lang siya ng kita mo. Okay? So, that's the characteristic of the regular income tax. So sinasabi nga natin general, 'di ba? Lahat ng income mo except the na subject sa final, capital, special tax regime, at saka hindi exempted, subject yan sa regular income tax. So hindi ka makakalusot guys, no? Basta kapag yung income mo, may income ka, kung hindi siya na subject sa FIT, CGT, special tax regime, hindi siya exempted, subject yan sa regular income tax. Okay. Net income kasi nga, 'di ba? Yung pagko-compute natin is sales less cost of sales, less expenses, net income. Which is allowable dapat by law. Okay? And then, proportional sa corporation nga 25, sa individual graduated, ayan ah. Di ba? Habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Itong sa corporation, no, it's either 20 or 25. Nilagay ko lang siya dyan para for illustration na portion lang siya ng income mo. Yung progressive naman, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo from 20 hanggang aabot ng 35%. Which is malaki. Halos kalahati ng kita mo mapupunta kay government. Okay. What is the income tax model natin? So, yung gross income less yung mga allowable deductions natin. So, basically, yung mga deductions kasi na to, ito yung mga expenses natin na OPEX. Remember, yung pag-compute ng gross income, sales less cost of sales. Diba? Gross income. Diba? Tapos less mo pa yung mga deduction, which is yung mga OPEX natin, tsaka yung mga other allowable deduction. Napag-uusapan natin later on. Not in this chapter, guys. No? And then, major topics natin, exclusion and inclusion. So, yung exclusion class, no? So, basically, kapag exclusion siya, hindi na siya kasama sa masasubject sa tax kasi nga exempted siya. Kaya nga excluded sila. Inclusion, ito yung mga items of income na masasubject, guys, sa regular income tax. Kaya sabi ko sa inyo, mabilis lang itong chapter 7 tsaka chapter 8 eh. Konti lang to. Okay. Next, special topics tayo. Meron tayong fringe benefits tax na chapter 11. And dealing in properties, chapter 12. So, yun yung mga special topics natin, no? Okay. Gross income. What is gross income? Sabi dito, it constitutes all of the income that neither excluded or subject to final or capital gains tax. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Hindi daw siya excluded sa gross, hindi na subject sa final, hindi na subject sa capital. Remember, kapag na-tax sa isa,
hindi na matatax sa dalawang tax regime natin. No? Na-discuss yun sa chapter 4. And then exclusion naman, ito yung mga exempted sa regular income tax primarily. No? Okay. So ano ba yung mga allowable deduction? Are the expenses of the conduct of business or exercise of profession. Sabi ko sa inyo, di ba? Iyan lang, yung pinaka-main source of income natin is either may negosyo ka or yun nga, practitioner ka o kaya naman employment ka. Employment kasi walang deduction yun eh. Hindi pwedeng i-deduct yung mga personal expenses. Ngayon, sa business kasi, ang mga madideduct lang dyan, class, yung mga business expenses lang na related sa business. No? Hindi pwedeng i-deduct yung mga expenses na pang personal. No? Hindi pwedeng i-deduct yung mga expenses na pang personal. Bawal yun. Kung i-allow ng law yan, edi lahat na lang ng business wala ng net income. Kasi lahat ng personal expenses nila, papasok nila sa business, di ba? Kaya bawal i-deduct ang mga personal expenses. Dapat yung mga gagamitin lang for the business operation. Hindi kasama yung mga personal expenses. Okay. So, classification tayo ng individuals. Meron tayong pure compensation income, meron tayong business or pure professional income earner, or meron tayong tinatawag na mixed income earner. Ano ang ibig sabihin ng mga yan? Pag sinabi nating pure class, pure compensation, ang source of income mo is puro sweldo lang as an employment, as an employee. Di ba? Kaya nga pure compensation. Kapag pure business naman, wala kang employee pero negosyo meron ka. O kaya practice of profession. Okay? Yung mixed income earner, combination ng compensation at saka combination ng business. Di ba? So, ako, meron akong office, practice of profession, meron din akong sweldo as an employee. Di ba? Empleyado ako ng MQC, empleyado ako ng isang company. So, yon, mixed income earner ako. Okay? So, before class, sa pag-compute kasi ng taxable income ng empleyado, meron siyang tinatawag ng mga personal exemption. Kung gusto niyo itong advanced reading class chapter 10 to, although meron din akong video recording sa YouTube, no? So, ito, dati to. Ngayon, wala na to. Wala na yan. Tinanggal na yan. Sa train law, wala na yan, no? Wala na yung personal exemption na lang yan. Pinakita ko lang, baka mamaya lumabas sa board exam yung dating pag-compute ng taxable income ng employee, wala na ngayon yan. Wala na ngayon yan. Kasi kung babalikan mo yung table class, di ba, yung kukita ng 250, wala na siyang tax na babayaran. Di ba? Kung nakita mo dito, no? Yung income ng employee, no, na 250 pababa, wala nang tax yan. Masyado ng malaki yung binigay, no? So kaya wala na yung personal exemption. Paka-disregard na lang yan. Na-mention ko lang baka mamaya lumabas yan sa board exam, no? Train law, wala na yung personal exemption na yan. Okay, paano ba kino-compute ang taxable income? Okay, when we say taxable income, guys, ito yung amount na masasubject sa tax. Ito yung amount ng income mo na masasubject sa tax. Kaya nga, taxable. So, ibig sabihin, hindi lahat ng income mo, taxable yung portion. Merong portion doon sa income mo na hindi masasubject sa tax na possibly. O kaya possible na yung buong income mo hindi masasubject sa tax. Di ba? Kung 250 lang yung income mo, wala ka ng tax na babayaran. Okay. So, meron tayo ditong compensation at saka business. Okay? So, sa compensation, okay, napakasimple lang. Kunin mo lang lahat ng sweldo mo, lahat ng compensation mo na na-receive sa company. Ayan, no? Kunin mo lang lahat. Lahat ng na-receive mo, i-less mo lang yun ng taxable. Pero itong non-taxable na to, pag-uusapan natin to primarily. Chapter 10. No, di chapter 10 to, chapter 10. Compensation income na kasi yung chapter 10. No? So, yung difference, Maret, ang gross compensation mo, 500,000. Na yun ng taxable mo is 100,000. So ngayon, magkano taxable mo? 400,000. Ito lang yung portion ngayong class na masasubject sa tax, no? Taxable. Kaya nga, taxable. Subject sa tax. Yung mga non-taxable, pag-uusapan natin yan, chapter 10. No? Chapter 10. Oh. Paano naman kung business? Napakasimple lang din, class, di ba? Napakasimple lang. Gross income.
Take note na-compute natin yung gross income sales less cost of sales. Tapos less mo yung allowable deduction. Ito yung mga expenses ng business. Makukuha mo net income. Ito yung amount primarily na masasubject sa tax. Any question, class, for the taxation or taxability of compensation for individuals o kaya naman pag may business ka? Any question, guys? Baka may question kayo. Cheritan, baka may question ka? Wala man po, sir. Dali lang, di ba? Kunin mo lang yung kita mo. Kung business ka, kunin mo yung kita mo. Sales less, lahat ng expenses mo. Di ba? Add mo pa yung non-operating income para makompute mo yung taxable income. Ito yung sinasabi ko. Minsan meron tayong mga tinatawag na incidental income. For example, na hindi naman pasok dun sa main course of operation mo, na wala naman dito. So, i-add mo siya dito. Kahit na hindi siya kasama dun sa regular mo na transaction. For example, gain. Binenta mo yung equipment mo, meron kang gain, isama mo siya dito. Kasama yan dun sa non-operating income. Ha? Kasama yan dito. Ganun lang kasimple, class. Okay. Net loss shall not be offset against taxable compensation for the mixed income earner. Ang sinasabi niya lang dito, class, kumare mixed income earner ka, employee ka, at ikaw ay may negosyo. Okay. Kapag nagkaroon ka ng loss sa business, hindi mo siya pwedeng i-deduct. No? Kumare dito. Okay. Diba sa business niya, meron siyang loss na 30,000. Kasi gross income niya, less deduction, meron siyang net loss na 30,000. Hindi mo to pwedeng i-deduct doon sa taxable compensation income mo. No, bakit? Kasi itong loss na to, maki-carry over to. Pag-uusapan natin to sa deduction, chapter 13, no? Itong loss na to maki-carry over to sa next year. Pag yung don't be confused muna. Basta ang tandaan mo muna, guys, no? Kapag nalugi ka sa business at ikaw ay mixed income earner, di ba? Yung taxable compensation mo, hindi mo to babawasan kahit na net loss ka dito. Okay? Hindi kasi pwedeng net tong taxable compensation mo. Never mangyayari negative to. No? Never mangyayari. Chapter 10, malalaman mo kung bakit. No, basta never magne-negative tong taxable compensation. So, laging positive yan. Tapos, yung net loss dito, hindi mo siya pwedeng i-deduct. Kaya ang taxable income mo for the entire year is 270,000. Take note, class, no? Para lang to dun sa mga mixed income earner, ha? Para lang ito sa mga mixed income earner na may salary, na may employment, at the same time, meron silang business. No? Wag na wag niyong kakalimutan yan. Okay, ano ba yung mga kasama sa non-operating income? Ito na. Gains from dealings in properties. Di ba sabi ko nga sa inyo, yung dealings sa properties, hindi naman lahat yun subject sa capital gains tax. Di ba isa lang yun? Real property sold in the Philippines. So pag may mga dealings in properties ka na hindi subject sa FIT, CGT, kahit ano man yun, hindi naman exempted, RIT siya. Ha? Kaya nandito siya. Income of distribution from a GPP, taxable trust or estate. Naalala mo yung discussion natin sa GPP, di ba? Yung GPP exempted dyan sa income tax, di ba? I-distribute sa partners yung income ng partnership, taxable yon dun sa side ng partners, no? Dun sa kanilang ITR. Ha? Dun sa kanilang respective na ITR. Yung di-distribute to, hindi to taxable kasi nga exempted yung GPP. Unless business partnership yan, diba? Exempted yung share natin doon sa business partnership kasi na-subject na yon sa final tax bago ma-distribute yung income ng business partnership doon sa mga partners. No? I-discuss ko yan. Lumabas doon sa ano yan? Sa actual exam. Huwag mong kakalimutan yan. Casual active income, passive income not subject to final tax. So ano ba yung mga example ng passive income na hindi subject sa final tax, di ba? Yung mga passive income outside the Philippines, di naman exempted yun. Hindi naman na subject sa final tax yun. So subject yun sa regular income tax. Kasama sila dun sa other operating, non-operating income. Yung casual active income, ito yung mga transaction na hindi naman regular course of business. No? Kasama yan dun sa other operating income. Okay. Napaka-exciting na ng mga topic natin, guys. Medyo pahaba na ng pahaba. The next, types of regular income tax. So, individual income tax at saka corporate income tax. No?
Siyempre, individual para sa mga employees. Di ba? Napaka-self-explanatory lang for individuals. Progressive rate tayo dun sa table. Corporate income tax, generally, proportion or yung flat rate natin na 25. Actually, ang rate ng corporation class is 20 to 25. Depende sa taxable income mo, no? Depende sa taxable income. Corporate para sa mga corporation, individual para sa mga tao. Tayo. Okay? Optional, 8%. Although hindi mo to totally agad-agad maintindihan, no? So, ang optional 8% is in lieu, okay, of, yun nga, yung percentage tax at saka graduated income tax, no? Ano ba tong 8% na to? Ito, baka may mga business kayo, may kakilala kayo. Okay, ganito kasi yan, guys, no? Let's have an illustration. Okay, ganito lang yan. Saan ba yun? Ito. Pag may negosyo ka sa Pilipinas, class, no? Hindi lang income tax ang tax na babayaran mo. Meron ka ring babayarang business tax na pag-uusapan natin next semester, no? Meron ka ring business tax na babayaran. Okay. Kapag ikaw ay non-VAT, ang babayaran mo percentage tax 3%. Kapag ikaw ay VAT registered na business, ang babayaran mo is VAT, which is 12%. Okay. So ibig sabihin, kung non-VAT ka, ang babayaran mong tax kasi pag may negosyo ka, it's yung percentage tax na 3% plus yung regular income tax. Na dalawa, no? Ibang tax yan, magkaiba yan. Ngayon, for example, yung percentage tax kasi is 3% of sales. Ito. So 800,000 times 3%, 3% of sales. Plus, yung income tax due na babayaran mo. Nag-base yan dun sa table. Di ba? So 700,000 ang net income mo dito. Di ba? 800,000 ang sales mo, cost of sales, net income, assuming wala kang expenses, 700,000. So nag-base yan dun sa table. Ang na-compute natin tax is 105,000. No, alam niyo na kung paano i-compute yan, no? Pero pakita pa rin natin kung paano na-compute yung tax rate natin dito. Pakita natin, no? Para lang idea kayo, nasa na ba yung tax table natin? Pakita natin paano na-compute yun. Mabilisan lang. Wait lang, kunin ko lang yung table natin. Okay, nasa na ba yung tax table natin? Magpakita ka na, please. Hala, nawala yung yun. Kunin ko lang yung table natin, ha? Okay. Di ba 700,000 ang income mo? Kunin mo ngayon kung paano na-compute yung 700,000. Okay. So, ang net income mo is 700,000. Magkano ang tax na babayaran mo? Okay, compute natin. 700,000. Dito siya magpo-fall. 400 to 800,000. So, meron kong initial tax na 30%. 30,000. Plus mo yung 25% of the excess over 400. So, kunin mo yung lumagpas ng 400. 700 less 400. Ang makukuha mo, 300. Diba? Multiply mo ng 25%. Ang makukompute mo is 75,000. I-add mo yan doon sa 30,000 na initial tax. Ang total income tax due mo for the entire year is 105,000 pesos. So, ganyan gamitin yung table. Napakadali lang, class. Okay. Ngayon, ito yung babayaran mong tax ngayon. 24,000 para doon sa percentage tax. Nakuha natin yan ulit dito. Dito, no, 800 times 3%, which is 24, plus yung 120 na, yung 105. So, ang total tax na babayaran mo for the entire year is 129,000. Ngayon, may option ka. Pwede kang gumamit ng 8%. No? Basta non-VAT ka, is in lieu of percentage tax and graduated income tax. Ibig sabihin, hindi ka na magbabayad ng percentage tax, hindi ka na magbabayad ng regular income tax. No? Ganun ang ibig sabihin ng in lieu. So, ang babayaran mo lang is 8%. Paano i-compute yung 8%? Baka mamaya may mga kakilala kayo, So, ganito lang siya i-compute, no? Instead of the percentage tax at saka graduated, magle-less ka lang ng 250 sa 800,000 mo. Ito yung sales natin, guys, no? Baka mamaya malito kayo. Saan galing tong 800? Galing yun dito, no? Ang point lang dito, what if gagamit ka ng 8%? So 800 less ka ng 250,
Wala nang ibang ililess dyan, 550. I-multiply mo lang siya ng 8%. Easy peasy guys. Ganun lang kasimple. So hindi ka na magbabayad nitong 100 to 129. Ito na lang yung babayaran mo. Kaya nga tinawag siyang optional. Option mo kung gagamit ka ng 8% gross income tax. Tawag dyan gross income tax. Wala nang percentage tax, wala nang income tax na graduated. Any question class dito sa graduated? Arian Panganiban, baka may question ka dito sa graduated. Sir, saan daw po galing yung 250,000? Okay. So, okay, good question, no? Saan galing yung 250,000? Basically, nanggaling to dito. Itong non-taxable na 250. Lahat ng i-deduct mo sa 8, pag ginamit mo is 8%, ang i-deduct mo lang talaga is 250. Basically, galing siya dito kasi di ba non-taxable yan. Wala namang sinabing galing dyan. Basta ang point dito, kapag gumamit ka ng 8%, ang i-deduct mo lang 250. Fixed amount lang yan. Kahit magkano man yung sales mo, ang i-deduct mo lang is 250,000. Ganun lang. Okay na? Okay po, sir. Thank you po. Any more question? Good question yun. Kung saan galing yun? Doon lang galing yun. Basically, yung theory dyan, kasi non-taxable yung 250 eh. Doon lang siya galing. Pero wala namang sinabi ng galing talaga siya doon. Pero ako, ang asa ko dyan, assumption ko dyan, doon siya galing. About the others, baka may question yung iba. Princess May Libu, baka may question ka? Wala na po, sir. Okay, wala nang question. Ganun lang yung optional ha. Ulitin ko lang ha, pag may business ka, hindi lang income tax ang binabayaran mo, may babayaran ka ring business tax. Next chapter, next semester na natin pag-uusapan yung business tax. Okay, meron din tayong tinatawag na minimum corporate income tax, no? This is for applicable only for corporation. Tsaka na natin pag-usapan to guys, please lang, magugulo ang mundo nyo. Hindi nyo rin siya maiintindihan. Pag nandun na tayo sa corporation, doon natin pag-uusapan tong 2% minimum corporate income tax. No? Pag nasa corporation na tayo. Special corporation, low rates but not 10%. Lower to 10% yan, no? Special corporation, 0% tax rate. So, di ba chapter 3 na pag-usapan natin yung mga special corporation. Ang general rate kasi guys, no, ng corporate income tax nga, yung general rate niya is nasa 20 to 25%. Based yan sa taxable income mo. Okay? So, ibig sabihin, pag corporation ka, dito ka matatax unless meron kang special rate. Example, yung mga nasa Clark, yung mga nasa Ecozone, subject lang sila sa gross income tax na 5%. Although pag-uusapan natin yan sa corporation na. Huwag muna ngayon. Ibig sabihin, class, no, special yung kanilang mga rates. Tsaka may mga corporation din na exempt. Zero rate with no tax dues such as government agencies. No? Pag-uusapan natin yan kapag nandoon na tayo, class, sa mga corporation. No? Pag nandoon na tayo sa mga corporation. Chapter 7 pa lang pala to. Okay. Okay. Individual income tax returns. Okay. Ito yung mga income tax returns. Pag sinabi nating returns, once again, ito yung mga forms na gagamitin natin. No? Ito lang yung gusto kong tandaan nyo, no? Kapag ang form is 1702, pag yung form is 1702, ayan, no? 1702, 1702, 1702. Para yan sa mga corporation. Yung 1700 at saka 1701 para yan sa mga individual. Ha? Huwag mong kakalimutan yan. Yung 1700 para sa mga pure employed na mga taxpayers. Yung 1701 para dun sa mga may business. 1701A. Yung 1701 para yan sa mga mixed income earners. So pakita natin yung 17. 1717 na yan. Ito. Ayan. So, ayan yung 1700, yung mga forms. So, nakalagay naman sa taas eh. Ayan, no? Nakalagay naman sa taas, no? Mga returns. Forms yan, document yan, class. Ayan, no? For individual, 1701. Mga code yan ng mga forms na gagamitin natin pag nag-file ka ng ITR mo, ha? So, ayun yung mga income tax returns natin. Okay. Sa corporation naman, meron tayong mga iba din. Okay. Meron tayong RRT
No, gusto ko lang indicate sa inyo itong ibig sabihin nito, MX at saka EX. Pag ang form na ginamit mo is 1702EX, para yan sa mga exempt na corporation. Kaya nga yan, no, 1702EX. No, ito. Pakita ka lang din. Para lang din ma-idea kayo. Makikita mo naman sa mismong form. Pwede nyo itong i-download class, install nyo sa computer nyo. Pwede naman. Okay? O, EX tayo. EX pala yun, no? 1702EX. Ito siya. Ayan. Ayan, no? Nakalagay sa taas. Okay. 1702EX. Ayan, no? Exempt ng mga corporation under the tax code. No? Yung RT naman is para sa mga regular transaction. Ibig sabihin, subject ka sa regular income tax. Yung MX naman, combination ng EX tsaka ng RT. Okay? O yung mga special tax rates natin. No? Huwag niyong kakalimutan yung 1702 para yan sa mga corporation. No? Huwag niyong kakalimutan yan. Oy, lumabas. Hindi, ang lumabas pala yung deadline dun sa yung sa WISB, lumabas yung deadline ng pagbabayad ng expanded withholding tax. No, lumabas yun sa board exam. Ay, doon sa, ano ba yun? Yung yung WISB. Okay. Kailan yung deadline ng pagbabayad ng income tax? Yung annual ang pinag-uusapan natin dito, annual. Sabi dito, ang deadline ng pagbabayad is 15th day of the 4th month following the close of taxable year. Although na-discuss ko na to before, 'di ba? Pero lagyan pa rin natin ng example, no? 'Di ba meron tayong mga calendar or fiscal, 'di ba? Huwag mong kakalimutan 'yun, ha. Okay. 'Di ba magbilang ka ng 4 months after ng close of taxable year, 'di ba? So December, ang ending period ng calendar, magbilang ka ng 4 months. Okay, December, January, February, March, April. April 15, the following year, ang deadline ng pag-file ng annual income tax return ng calendar period. For example naman, sa fiscal, ang ending period niya is October, magbilang ka ng 4 months after ng October. October, November, December, January, February. February 15. Kaya nga, hindi niya in-specify na April 15 kasi nga, may mga magpa-file, may mga taxpayer na gagamit ng fiscal period. Yung mga corporation na gustong gumamit ng fiscal period. Ha? Okay? Okay. Sino ba ang... may question ba? May question? Before I proceed? Kaya nga mabilis lang itong chapter 7 eh. Okay. Required attachment in the annual income tax return. Dito na papasok yung mga sinasabi nating pag CPA ka, pipirma ka, ito yun. Di ba? Kailan kailangan yung Certificate of Independent CPA? Yung pirma, yung audit opinion. Okay, pipirma ka if yung annual sales mo is lumagpas ng 3M. Doon kailangan yung pirma nyo. Pirma ng CPA. Assuming magiging CPA kayo in the next 2 years. No? FS, financial statement, sales, cost of sales, non-operating, itemized deduction, tax and licenses, statement of management responsibility. Ito yung mga required na attachment kapag ikaw ay nakabenta ng 3 million pataas. No? 3 million pataas. Ibig sabihin, may mga required ka na attachment dun sa iyong annual ITR. Attachment class, ibig sabihin, di ba, ipiprint mo tong form na to. May mga supporting documents ka pang isasubmit. Yun ang sinatawag nating attachment na naka-attach dito sa mismong form. Okay? Pag naintindihan nyo na ito, class, kapag nasa deduction na tayo, gawa tayo ng ITR para mas maintindihan niyo. Okay? Quarterly filing. Quarterly filing, ito yung deadline ng quarterly filing natin ng ITR. Ganito lang yung class, no? Don't get confused. Kahit na nagbabayad tayo ng annual ITR natin, magbabayad pa rin tayo ng quarterly ITR para maiwasan natin yung ganito eh. Kasi di ba kung magbabayad ka ng annual, edi laki ng babayaran mong ITR. Kumbaga first, second quarter, may mga partial payment na tayo. Kumbaga nagbabayad na tayo ng pakonti-konti. No? Kaya meron tayong quarterly filing ng ITR. Okay. Ngayon, ang deadline niyan, okay, napakasimple.
Doon sa mga individual kasi, specific yung date. First quarter, May 15, second quarter, August 15, third quarter, November 15. Ngayon, mag-iiba yan sa corporation. Depende. Kasi walang fix yan. Kasi ang deadline ng corporation for their quarterly ITR is 60 days after each quarter. Kung napansin mo, walang fourth quarter dito. Kasi yung fourth quarter, ayun na yung para sa annual. Kaya wala ng fourth quarter. Yung fourth quarter mismo, ayun na yung buo, pangkalahatan. Ayun yung annual ITR na ipa-file mo. Okay? So for example, corporation ka, ikaw ay fiscal period ending April 30, di ba? Sabi natin dito 60 days after each quarter, di ba? Kung ang quarter ending mo is April 30, magbilang ka ng 60 days, di ba? O May 31, 31 days yun. Kaya ang deadline mo is June 29 para mabuo yung 60 days. No? 60 days after each quarter. Yung sa individual, kay pwede mo itong i-memorize kasi fix yung dates nila. Pero sa corporation kasi mag-iiba kasi 'di ba? May mga gumagamit ng mga corporation na gumagamit ng fiscal period. Okay? Question dun sa ating deadline of pagbabayad ng quarterly ITR. Question dun sa mga sa deadline pagbabayad natin ng ITR. Third question po. Mm-mm. Kapag po ba binilang yun February, nakadepende pa rin po ba kung leap year or hindi po? Nakadepende kung leap year o hindi. Basta 60 days. So mag-iiba yung deadline ng leap year tsaka hindi leap year nun. Basta bilangin mo yung actual number of days. 60 days after nung quarter, dun ka magpa-file ng ITR quarterly. Okay Yung sa, po, sir. yung sa annual kasi, ganoon din sa annual, possible din sa annual. No? Basta 15 days sa annual kasi 4th month eh. Tapos pang 15th day ng 4th month. So wala ka nang bibilangin doon. Sa quarterly ka lang talaga magbibilang ng number of days. Kasi 60 days after each quarter. Okay, good question ulit. Any question? Sa quiz nyo, yung mga participants natin. Ito, tinuro ko to. Napaka-clear nito. Okay, any question? Lawrence, Ashley, baka may question ka? Wala man po, sir. Wala. Okay. Frequency tayo. Ano bang ibig sabihin, sir, ng frequency? Ilang beses ba tayo magpa-file ng income tax return? Di ba? Ilang beses ba magpa-file ng income tax return? Para sa mga individual na pure compensation, minsan lang ang magpa-file niyan yung ano mo, yung employer mo. Pero kung may multiple employer ka, magko-consolidate ka, pero annual lang din 'yon. Okay? Sa mixed income business, tsaka pure business, quarterly tsaka annual. So quarterly 3 beses 'yan, tapos isang annual. Ganun din sa corporation, 3 quarterly, isang annual. Okay. Dali lang, di ba? And lastly, substituted filing. Ano ba ang ibig sabihin ng substituted filing? Okay. Substituted filing, sabi dito, pure compensation income earners may be relieved from the obligation to file their annual income tax return if there is no taxable income from other sources. Ang sinasabi niya lang dito, class, no? Kapag ikaw ay pure compensation income earner lang, hindi ka na kailangan mag-file ng ITR mo kasi ang magpa-file ng ITR mo, yung employer mo, hindi ikaw. No? Employer mo kung hindi ikaw. Sorry, hindi ikaw kundi yung employer mo. Unless may other income ka from other sources bukas sa employee pure compensation. Kaya ka nga tinawag ng pure compensation kasi wala ka namang ibang other source of income. So pag may ibang source of income ka, ang magpa-file niya, magko-consolidate ka. Ganito kasi ang class, no? Kapag employee ka, bibigyan ka ng tinatawag na certificate ni employer. Ito 'yon. Pakita ko lang, no. Ito 'yon. Certificate of Compensation, Payment of Tax Withheld. At the end of the year, ibibigay sa ito ng employer mo. Parang ito yung pinaka-ITR mo as an employee, no? Pag may other source of income ka, kailangan mo mag-file separately ng income tax. Since wala ka namang employer, wala ka namang ibang business, wala ka namang ibang other source of income, employee ka lang, ang magpa-file ng tax mo is si employer. No? Kaya tinawag siyang substituted kasi si employer ang magpa-file ng tax mo, hindi si employee, hindi mismong ikaw. Okay?
Kaya siya tinawag na substituted filing. And that's the end of chapter 7. Any question, class? Tapos na ang chapter 7. Any question? Okay ulitin ko lang ganito You will have a quiz next week, no? Chapter 6, chapter 7. You have a quiz next week, chapter 6 and chapter 7. Pero magdi-discuss muna ako ng chapter 8, no? Bago ang inyong quiz next week. Any question, guys? That's the end of chapter 7. Any question, class? Mamamatay na tong natin, recordings natin. Wala na question, guys? Wala na, guys? Wala na po. Okay, so if you don't have any question, let's call it a day, class. Mag-go up na yung Zoom niyan. So ingat, bye-bye, and enjoy, class. And remember, whatever you go, whatever you do, always do 3 things in life. Glorify God in every way, give thanks in everything, and spread love every day. Ingat, bye-bye, and enjoy, class. Humayo kayo at magpakarami. Bye-bye, class. Bye-bye. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye, guys. Bye-bye.